May tao pala. Naudlot ang pag-emote ni Rona nang may magsalita. Bago pa man niya nalingunan ng dumating ay nakilala na niya ang boses nito, si Carl. Nasa tabing dagat siya at nagbumuni-muni. 2 araw na lang ay tatagal ng bakasyon nila at panayang giit niya sa sarili na kaya na niyang tikisin ang sarili niya sa maigsing panahon na iyon. Mula nang maganap ang tagpo sa may balon ay pinilit niyang iwasan si Kin. Pasimple lang iyon para hindi rin makahalata mga kasama niya. Madalas ay kay Carl siya sumasama. Natsyempong parang umiiwas din kay Trisha. Nabanggit nito na nagkaroon ng kaunting misunderstanding ang mga ito at iyon siguro ang dahilan kaya sa kanya ito bigla nadidikit. May I join you or would you rather be alone? Tanong nito. Bilang tugon ay tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Ang lawak nito para solohin, pabirong sabi niya. Agad na lumipat ito saka umupo. Nice time of the day for some deep thinking, ha? Anito. Deep thinking? Hindi no, nakatulala lang ako, walang iniisip. As usual, dinaan niya yon sa biro. Bakit ba niya aaminin na nagninilay-nilay siya ng husto? Kahit nga sa sarili niya itinatanggi niya na ganun ang ginagawa niya, lalo na kung sinong dahilan. Ganun ba? Sorry ha, akala ko nagsesenti ka. Sabi ni Carl. Sasabihin sana kita. Tumawa siya. Kahit paano ay nakakalibang din itong kasama. Kung sana nga lang ay pwedeng dito na lang matuwa ng husto ang puso niya sa halip na kay Kin. Sasabayan? Oh, may pinagdadaanan ba yan? Dinudot niya ang dibdib nito. May naiwan ka sa Maynila na namimiss mo na? Malamlam ang ngiti na umiling ito kapag kwan ay inabot niya ang kamay niya. Wala siya sa Maynila. Sagot nito. Hindi siya umimik. Kung sasabihin nito na siya iyon ay hindi siya maniniwala. Hindi rin niya kailangan ng gift niya para matukoy na kasinungalingan iyon. Nasa kagubatan? Diwata ba siya? Aniya. Ikaw. Hep! Itinaas niya ang kamay niya pagkatapos ay hilahin ang paghawak nito. Huwag tayo magbulahan, Chong. Hindi kita type at sure ko rin that the feeling is mutual. Kaya kung ganyan na hindi ako ipinagsesenti mo. Natigilan siya. Parang may ilaw na biglang sumindi sa isip niya. Bakit nga ba hindi agad niya naisip yon? OMG. Parang alam ko na kung sino. Kilala ko siya, hindi ba? Kilalang kilala. Hindi ito umimik. As in, nandito siya sa isla. Hindi pa rin ito sumagot at para sa kanya, para rin iyon ang pag-amin. Maya-maya pa'y humugot ito ng malalim na hininga. Halatang may dinaramdam na kung ano. Trisha and I had been friends for quite a while and then at the party, something suddenly seemed to click between us. Hindi ko siya maligawan dahil alam ko may boyfriend siya na sabi niya ay mahal niya. But we were constantly together because Kin was so busy and didn't have time for her. Kontento na ako sa ganoon. Rather ipinipilit kong maging kontento na lang doon. At late, kasama ko siya. I guess I was also kinda hoping she'd get tired of waiting for her boyfriend to show her some importance. Pakiramdam ko nga may nagde-develop na sa mind. When out of the blue, she told me that she and Kin were going on a romantic weekend getaway. I almost lost it. Gusto kong magwala and everything. And then a few days later, she asked me if I wanted to come along. Akala ko joke lang yon, pero in-explain niya kung bakit. You probably think I'm pathetic, but I didn't want to pass up the chance to be with her. Para din kasing ikababaliw ko ang ideyang magkasama sila ni Kin nang sila lang. Really pathetic. Umiling-iling ito. Noon niya nawari ang posibleng rason kung bakit dati ay parang may kakaiba na nararamdaman nung una niyang nahawakan ito.
Mukhang gumana ang premonisyon niya pero baka mahirap ang hinggap niyon na masagap ng husto ang mga pangyayari dahil may kinalaman sa thoughts and feelings ang mga iyon sa halip na sa aktwal na pangyayari. Gayunman, kaya niyang makaka-relate sa nararamdaman ni Carl. Siguro ay dahil hindi nagkakalayo ang pinagdaraanan nila. Siya man ay nagkakagusto sa isang lalaking may iba nang nagmamay-ari ng puso nito. Hindi naman pathetic. Masokitik lang, wika niya. Joke! Natawa si Carl. Muli ay hinawakan nito ang kamay niya. Sabi mo nagkaroon kayo ng misunderstanding. Aniya. Tumango ito. Ang kapal kasi ng mukha ko. Ewan ko kung saan ko nakuha lakas ng loob na papiliin siya sa amin ni Kin. I mean, these past few days have made me see all the more that she seems to have some deep feelings for me too. Nakikita ko iyon sa mga reaksyon niya kapag magkasama tayo o kaya ay nagbibiruan. And that time you and Kin were away, well, I told her about how I felt. Umamin din siya na may nararamdaman siya para sa akin. Umikot ang pagtatalo namin sa pagtukoy niya kung ano ba si Kin sa buhay niya. I even had the nerve to make her choose. Asa pa ako. Natural na si Kin ang mas matimbang sa kanya. Humugot ito ng malalim na hininga. Sawa na rin ako magmistulang spare tire o kaya i-doormat kaya sabi ko sa kanya ayusin na niya ang relasyon nila ni Kin dahil mula sa araw na iyon ay kaibigan na lang talaga magiging tingin ko sa kanya. Pumalatak ito. Hindi naman bawal ang umasa. Basta dapat lang na alam mo kung kailan dapat nang tumigil at ituon sa ibang bagay ang atensyon mo. Pakiramdam niya ay sarili niya ang pinapayuhan niya. Kung sa bagay, lumingon ito sa kanya, saka ngumiti. You know, I like you. Anito. Ugok. Really? Giit nito. Kung hindi ko lang siguro gusto si Trisha, ay baka nagka-crush na ako sa'yo. Crush ka dyan? Masyado ka ng gurang para dun. No one is too gurang to have a crush. Ganti nito. I like her naman eh. Pag-amin niya. Pero hindi para maging boyfriend. Okay lang naman yata na maging friends tayo. Oo naman. And who knows, maybe we can be more than that. Hirit nito. Asa ka pa? Hey, don't knock it out till you've tried it. Let's try it. Bigla na lang itong pumihit. Sinaklot ang magkabilang balikat niya. Saka siya kinabig palapit dito. Subukan mo lang at... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Nakulong ang mga katagang sasambitin niya sa lalamunan niya nang kagyat na lang siyang halikan nito. Hindi pala lahat ng halik ay pare-parehong epekto. Iyon na natuklasan ni Rona at iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya naitulak agad ang lalaki kagaya ng balak niya. Nagulat siya na hindi yun katulad ng mga labi nila ni Kin ang magdait. Ngayon ay wala yung parang nagpapakalas ng kuryenteng pumasok sa katawan niya. Hindi rin tila nagliwanag ang kalangitan na animo ay ng sangkatutak na kwitis ang lumipad doon at nagsabog ng iba't ibang kulay na ilaw. And last but not the least, wala siyang nadamang kilig. Kahit katiting, kahit anino lang yun, wala. Sa halip ay parang gusto pa niyang mapaiw. Nakakarami ka na. Itinulak niya si Carl palayo. Sapat na ang datos na nakalap niya para matukoy na ang tamis ng isang halik ay nasa taong gumagawa niyon at hindi porke may kahinaang mga labi niya ay automatiko nang magiging makulay at maaliwalas ang mundo nito. May bahid ng lungkot ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Sorry about that. Anito. I was just testing a theory. Pues, wag sa akin. Hindi na, promise. Sagot nito. Tumayo ito saka inilahad ang kamay nito sa kanya. Inabot naman niya iyon. Kahit palang pakikipag-holding hands ay nakadepende ang nararamdaman sa kung sino ang kahawak kamay. Kin and Trisha had a long soak in the jacuzzi.
Habang nakalublob sila sa bumubula-bulang tubig, ay hinintay ni Key na mabuhay ang mainit at malinamnam na pagnanais ng kahibdinggan niya ng dalaga at ikulong sa mga bisig niya. Pero nangulubot na lang ang balat nila sa nakababad at hindi dumating ang naturang damdamin. He did held her close. Ito naman ay isinandig ang ulo sa dibdib niya. Her warm soft body was up against his and he felt nothing. Kahit ba ang libido niya ay nag-disappearing act na rin. Nag-angat ito ng tingin pagkalipas na ilang sandali. Mababakas ang pagtataka sa anyo nito. Hindi ka nag-iisa. Gusto niyang sabihin dito. Siya man ay takang-taka, gulat na gulat pa sa nararamdaman niya. O mas tamang sabihin sa kawalan niyang nararamdaman. His girlfriend snuggled against him and all he could think of was Rona. He didn't want to think of her. Whenever he did, he would start becoming confused. He would also start feeling guilty. Anong klaseng tao ba siya kung ganung kasama niya ang girlfriend niya pero ibang babaeng tila hinahanap-hanap niya? It was so ridiculous. Hindi rin niya mapaniwalaan ang pwedeng mangyari ang ganoon. If only it weren't happening to him personally, he would probably dismiss the idea as some form of stupidity. And to think that the woman who'd been constantly invading his thoughts seemed to be getting it on with another guy. Mula kasi ng halikan niya ito, ay nahalata niyang dumistansya na ito sa kanya. Kay Carl na ito madalas sumasama at ang lalaki mukhang natuwa pa sa ganung setup. Napapitlag siya nang maglaro ang mukha ng lalaki sa diwa niya. Hindi niya inaasahan ng pagbalot sa kanya na matinding pagnanais na sapakin nito. At nang ma-imagine niya na yakap nito si Rona, baka nga hinalikan pa, ay parang gustong magwala ng kalooban niya. Is there something wrong? Untag ni Trisha. Nothing. Anya. I have to go. Parang nagulat ito pero hindi rin naman ito nagreklamo. I'll stay here for a while if you don't mind. Sabi nito na pinagbuti pa ang pagkakasandal ng ulo sa marmol sa gilid ng jacuzzi. Iniwan niya ito at nagtungo sa cottage niya. Nang makapagbihis siya ay saka siya naglakad sa labas. Wala siyang tiyak na pupuntahan. He just wanted to clear his head. Sa may baybayin siya humantong. Nagsisimula ng kumalat ang dilim pero kaya pa niyang maninig at maligid. Maya-maya ay may naulingan na gansiyang mga tinig. Dahil 4 lang naman sila sa nasa isla ay alam na agad niya kung sino ang mga iyon. Tumalikod siya para magtungo sa direksyong palayo sa pinanggagalingan ng mga tinig pero parang may sariling isip ang mga paa niya. Hindi lang sinuway ng mga iyon ang nais niyang humakbang palayo. Nadiskubre din niya na dinadala pa siya ng mga iyon palapit sa dalawang nag-uusap. Chismoso ka na ba ngayon? Hindi niya pinansin ang hirit na iyon ng katinuan niya. Sa halip ay sumilip siya mula sa likod ng puno ng niyog na pinagkukublihan niya. Ilang di pa lang ang layo niyan sa 2 taong nagtatanaw niya na naka-Indian seat sa buhanginan. Panay ang tawa ni Rona at kahit pakagaya ng madalas na mangyari na naaaliw siya sa tunog niyon, hindi rin niya napigilang mainis sa ideyang napapatawa ito ni Carl ng ganoon. Pumikit siya sa pagtatangkang kalmahin ang nalbubulabog na kalooban. He could almost grasp the reason why he felt like punching the guy's nose. Okay, aaminin niya. Noon pa niya ay nag-idea na siya. Ayaw nga lang niyang pag-isipang mabuti dahil scary ang nabubuo niyang konklusyon. No, I'm not starting to fall for her. Hanggang sa huling hininga yata niya ay itatanggi niya ang nararamdaman niya. Pero nang dumilat siya at makitang magkahinang ang mga labi ng dalawa, ay para siyang pinompyang sa tainga. He was stunned not just by what he saw but more so by the fury that filled his heart. Tumagal pa ang paghihinang ng mga labi ng dalawa. Hindi na niya hinintay na matapos ang tagpong iyon. Pumihit siya at malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kabilang dulo ng baybayin. Nasa kalagitnaan pa lang ang kabilang dulo niyon
na siyang makakasalubong niya si Trisha. I got lonely in there. Nakangiti yung katwiran nito. Where are you headed anyway? I thought you had already gotten back into the house. I just wanted to take a walk. Paliwanag niya. Let's? Yaya nito. Sure. Hindi na siya tumanggi nang ipaikot nito ang isang braso sa baywang niya. Maybe he was just confused at the moment. Masyado lang siguro naging malaki ang distansya sa pagitan nila ng nobya dahil sa matagal-tagal na hindi nila pagkakaroon ng bonding time. Kagaya lang siguro iyon ang halaman na kulang sa dilig. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!